magandang umaga ho, attorney. Magandang umaga, Sir Jay, at sa mga nanonood na inyong programang GKRS sa Crusaders Broadcasting System, DW98. At attorney, unang-una ho, congratulations. At ang ganda ho ng setup, kumbaga parang hindi ho typical na opisina ng gobyerno. Ano ho yung naging pinakamalaking inspirasyon nyo ho nung idinesenyo ho itong play corner at classroom para ho dun sa mga bata? Salamat, Sir Jay. Yung pag-develop po ng PSA Child Development Center ay initiative ng Gender and Development Focal Point System. At syempre, nabanggit nyo nga po, alinsunod sa Gender and Development Mandate ng PSA. Ang pangunahing inspirasyon po namin ay makapagbigay ng ligtas, maayos at child-friendly na espasyo para sa mga anak ng mga kawani ng PSA habang natutulungan din po namin yung mga empleyado na magkaroon ng maayos na work-life balance. Kasi Sir Jay, bilang isang magulang, mahirap po mag-focus kung nag-aalala ka sa anak mo. Tama. At kumbaga, attorney, ano ho yung unang naging reaksyon nyo ho nung natanggap nyo mula sa mga empleyado ho? Itong, kumbaga, libre ho ito at pwede pa pati sa mga apo at pamangkin kung di ako nagkakamali. Tama, Sir Jay. Libre po yung PSA CDC sa mga empleyado. Pwede kahit po pamangkin o mga apo. Nung una, syempre, nagulat po sila. Tapos tanong agad nila, libre po ba? Tapos anong age ang pwedeng pumunta? Tapos nung mga nakalaunan, sir, supportive po sila. May mga activities po kami na umaabot hanggang 30 yung mga nagpo-participate na mga bata. At attorney, napansin ho namin na swak ito sa 2025-2030 GAD agenda nyo. Gaano ho kahalaga para sa inyo na protektahan ho yung welfare ng mga nagtatrabaho magulang ho dito sa PSA? Napakahalaga po sa amin, Sir Jay. Syempre, yung sa PSA, para po kami isang pamilya na suportado at pinapangalagaan po namin yung welfare ng mga empleyado. Kasi kung nakafocus po sila sa trabaho, hindi sila nag-aalala kung kumain na ba yung anak nila, may maayos bang activities, mas napapabuti po at nakakapag-deliver sila ng mas magandang serbisyo sa publiko. Talagang, kumbaga, dahil napakaganda ho ng pasilidad at libre pa ho, sigurado pong dagsa ang gustong mag-enroll sa ngayon po. Ilang mga bata ho yung kayang accommodate ho ng center na sabay-sabay para ho masiguro yung hands-on pa rin ang pag-aalaga ho? Attorney. Sir Jay, sa ngayon, hindi po bababa sa 10 ang kayang i-accommodate po dun sa Infant Toddler Early Development Program. Tapos para po dun sa Pre-Kinder, tig 15 at sa Pre-Kinder 2, tig 15 din. Limitado po kasi syempre sinusundod po namin yung recommended teacher ratio na 1:10 pag yung Infant Toddler, tapos 1:15 kapag Pre-Kinder 1 saka Kinder 2. At attorney, matanong ko lang ho, may limitasyon ho ba kayo bawat departamento o yung first come first serve po ba yung sistema para sa mga magulang na gusto mag-enroll, yung kanilang anak o pamangkin o apo? Sa ngayon, Sir Jay, first come, first serve basis po yung enrollment. So wala pong limitasyon. Kung ba sa legal service, kung ilan po yung kaya, o dun po sa mga statistics services, kung ilan po yung willing mag-enroll, pwede naman po. Tapos kung kakayanin naman po ng center, kung sobrang dami, ready naman po yung center na magkaroon ng mga morning session at afternoon sessions. At attorney, kung sakali hong fully book ho yung center dahil sa mga madami ho yung interesado may plano ho ba tayo, kumbaga may plano ho ba yung PSA na palawakin ito o magdagdag ng isa pang ship o kwarto? Oo, Sir Jay, pinag-uusapan na po yan ng PSA management kung naging successful yung unang taon at kailangan pa magdagdag, ayun po, magkakaroon ng morning shift or tapos afternoon shift or kung meron pa pong ibang kailangan mag-open na opisina para dun sa child center, gagawin po ng PSA yon. At ito, attorney, para ho ba ito sa lahat ng empleyado ng PSA? Gaya ho na, kumbaga, pwede rin ho ba yung mga contractual job order, yung JO, o yung casual employees, para ho ito sa mga permanenteng staff? Ganun ho. Sir Jay, kahit anong status po, so permanent man, contractual job order, saka po ito ay available dito sa central office sa Quezon City, saka po doon sa mga empleyado na malapit lang din sa amin sa National Capital Region. At kumbaga, napakalaking tulong ho sa mga empleyado. Nakita ho namin sa social media, talagang tuwan-tuwa ho yung ating mga kababayan na nailunsad ho ito.
At attorney, matanong lang ho namin, hindi lang naman po ito yung kumbaga basta drop-off center o daycare hub habang nagtatrabaho yung mga magulang. Sa ilalim ho ng Early Childhood Care and Development Curriculum, ano-ano ho yung mga mismong aktibidad na gagawin ng mga infant, toddler at pre-kids ho dito sa araw-araw? Sir, nag-prepare po kami ng iba't ibang activity. Siyempre may play-based learning po tayo kasi gusto namin ma-develop yung mga iba-ibang skills nila. Like gross motor skills, yung fine motor skills, and social emotional skills. Kaya po dun sa calendar of activities namin ngayon 2025, may mga activities din po para sa June, or kasama po sila sa PSA anniversary, sa Women in Science. Kaya gusto po namin ma-develop holistic learning po para sa mga bata. At attorney, base ho dun sa anunsyo, may mga play-based routines, kumbaga may play-based routines ho. Ibig sabihin po nito, natututo sila habang naglalaro. Ano po ba ang particular na skills ang gusto nating maiuwi sa kanila sa bahay pag out ng kanilang mga magulang ho? Pinakauna na dyan, Sir Jay, yung mga self-help skills. Available din kasi doon sa center yung parang paano ka matutong magugas ka ng kamay, yung maging independent sila. Para syempre yung mga magulang po, karamihan din po kasi sa empleyado ng PSAI, syempre may mga parents na. So para po natututo din maging independent yung mga anak nila. At nakakaagaw pansin sa amin, attorney, ito hong paano naman kung may overtime o late shifts ang mga empleyado, lalo na ho kapag panahon ng census o data gathering, kasabay din po na mag-extend ang oras ng operasyon ng center para sa kanilang mga anak. Opo, Sir Jay, may mga ganyan na pagkakataon na kailangan mag-overtime na mga empleyado kasi kailangan na po ilabas yung census na yon. So, and magkakaroon po ng arrangement. May mga teachers po na naka-assign sa ating center na mag-cater kapag kailangan mag-overtime, or meron din naman pong pwedeng arrangement na kung sino lang po yung pwedeng mag-pick up dun sa bata kapag kailangan pa mag-stay ng mga magulang nila sa opisina. Napakalaking tulong, attorney. Attorney, may plano po ba ang PSA na magtayo rin ng ganitong Child Development Center sa mga regional at provincial office ng PSA sa buong Pilipinas? Sir Jay, pinag-aaralan nga po namin yan. Siyempre, depende kung ano yung kailangan nung regional office or provincial office na yon. Sa central office kasi, Sir Jay, nagkaroon ng survey muna. Kung may interest survey, kung gusto or kailangan ng mga empleyado, at naging positive yung response. Kaya nagkaroon ng center. So, pero may mga plano po. Depende lang po sa needs ng mga regional offices natin. Talagang, kumbaga, wala ho tayong masabi, attorney. Malaking tulong ho dun sa mga empleyado ng PSA ho. Gayon din ho sa mga bata. Talagang involved ho yung apo, pamangkin, pwedeng-pwede. At ano ho yung magiging mensahe nyo, attorney, dito sa mga empleyado ho ng PSA na nag-aalangan pa ho na o nahihiyang mag-enroll ng kanilang mga anak o yung pamangkin dito sa ating center? Ayan, salamat Sir Jay. So sa mga empleyado po ng PSA, kung ano man yung status, huwag po kayong mahiyang mag-enroll sa ating center kasi sa PSA po, hindi tayo institution lang, isang pamilya po tayong sinusuportahan ng isa't isa. Sa trabaho man yan or sa personal na pangangailangan. Kasi sabi nga po ni National Statistician Claire Dennis Esmapa, kasabay ng kalidad ng estatistika ay ang aming pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga manggagawa. Si Dr. Insyong din po nung ating ECCT Council, kasama po siya ng opening na aming CDC. Sabi niya, sama-sama nating siguraduhin ang bawat Pilipino ay batang may bukas. Kaya hinihikayat ko po lahat ng tiga PSA headquarters at National Capital Region na mag-enroll ang kanilang mga anak, kapatid, pinsan, pamangkin or apo sa CDC, at huwag po mag-alangan. Lumapit lang po at nandun po yung mga teachers natin at iba pang staff sa GAD unit para i-accommodate po kayo. Maraming salamat, Attorney Christine Bartolome, ang head ng Gender and Development Agenda Unit ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat, Sir G, at sa mga tagapakinig niyo po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
And at ating hong napakinggan si Attorney Christine Bartolome, ang kasalukuyan head ng Gender and Development Agenda Unit ng Philippine Statistic Authority. At napakalaking tulong ho dun sa mga empleyado. Ito hong sinasabi ni Attorney na kumbaga hindi lang ho yung anak ang pwede, pati yung pamangkin, apo. Kumbaga kinukonsider doon ng PSA. At isipin nyo naman kahit nagtatrabaho ho yung mga empleyado ng PSA, hindi na ho natin iisipin yung mga anak natin na kahit mag-overtime ka pa, sabi nga ni Atty. Kanina, hindi ho natin maiiwasan yung pag-sobra sa oras sa pagtatrabaho, lalo ho yung mga pagsasagawa ng census. Talagang matrabaho ho yun. Ngayon malaking tulong na ho at nabigyan ho ng pansin ng ating Philippine Statistic Authority. Maganda ho yung naging paliwanag ni Attorney Bartolome.